Nagpapatugtog si papa mo. Be, huwag ka muna magpatugtog. May gagawin ka. Itong ginawang handa nito para lamang makatawid sa ilog at makarating sa kabilang bahagi ng barangay. Medyo nakakatakot ang pagdaan na dito. Ito daw tulay na ito ay sinimulang gawin ng taong 2022 sa halagang 145 million pesos. So, pinapos naman ang budget. Dami ng balon-balon. Ang natapos nila. Kaya ito yung nagiging dahilan sa paghihirap ng mga residente dito. At ngayon, pinapatuloy ng paggawa ng proyekto sa palipagong pondo na naman yung nagkakahalaga ng 100 milyong piso at iba na naman ang kontraktor nito. 6.7 kilometro naman ang haba ng Abra de Ilog Puerto Galera Road ang hindi pa tapos na semento ng kumpanyang nakakuha ng kontrata na pagmamayari ng mga Diskaya. 475 million pesos ang pondo nito at 15% na nito ang naggamit ng kontratista. Gagi. Itong kilometro pa mahigit. Napansin ka ba? Ng Diskaya. So, ang problema, Si Marconi. wala na si Diskaya. Sarado na yun, nakakulong na nga. Terminated na yun. So, kailangan yung iparito. Tatapusin na natin to. By 2027, tatapusin na natin. Yung buong kalye. Kasama na yung natin. Pero yung tulay, ang pangako ng kontratista. Yun, guys. Andito pinsan ka. 2.8 billion pesos ang halaga ng proyektong Abra de Ilog Puerto Galera Road nang simula noong 2014. Sabi ni Dison, problema sa pondo at disenyo ang dahilan ng pagkakaangkat ng proyekto. Maraming tulay doon. Tapos may tulay pa sa buwan. Nasira na rin po yung Kaya nga, Inspection D. Dison ang hanging breeze sa Sitio Panluan sa Barangay Hagan sa Bungabon Oriental, Mindoro. Nagtagpitag lamang makawayan ang hanging breeze para makatawid sa ilog ang mga residente na karamihan ay mga katutubo. Hanggang bibigyan na ako ng pinsan ko, strawberry editan. Ang Pangulo nakapanood sa video ng hirap na pinagdaraan ng mga residente. Residente ko, sinabi na kagad ko. So, ang gagawin natin ngayon, ito, kung bago natin regional director, permanente ng malamang bakal na gagawin natin para permanente. Tapos, kahit pa paano, malapad na, kaya ang tao, kaya pati nito. Tapos, diretso. Itong sinasabing tulay na tutugod sa Barangay Udalo ay inaasahan ng mga residente ang pangako ng Secretary Dizon na matatapos ito sa buwan ng Hulyo. Ang haba nitong Abra de Ilog Puerto Galera Road ay nasa higit 20 kilometro at matagal itong pangarap ng mga residente ng dalawang bayan ng Oriental at Occidental Mindoro dahil ito yung inaasahang magpapaunlad sa turismo at kabuhayan ng mga taga rito. Maraming salamat, Dennis Dato. Alat-upgrade na ako ng pinsan ko. Na hindi lahat ng mga miyembro ng 40s at marginalized sector ay pasok sa diskwento ng inilunsad na Lifeline Subsidy Program sa buong bansa. Samantala, iniungganyo naman ng Meralco at Department of Energy mga konsumo dahil sa ng gobyerno na nagpalit ng aircon at electric fan na gumagamit ng inverter technology para makatipid sa kuryente. Ayaw pa ni Aling Marulu na paandarin ang kanilang aircon kahit sa gabi. Kinakaya pa naman kahit nagsisimula ng umaalinsangan ang panahon. Ang ginagawa ko pag maalinsangan, palabas ko na dito mag-asawa. Medyo magparelax-relax sa bungin ng hangin. Dati na may nagsabi sa retiradong teacher na mas makatitipid sila sa inverter aircon kaya pati ref nila inverter type na rin. Sa power lab ng Meralco kung saan tinitest ang iba't ibang appliances, napatunayan na mas matipid sa kuryente ang inverter na aircon, ref at electric fan. Pero ano nga ba yung inverter technology sa aircon? Kapag na-stabilize na yung temperature sa loob ng kwarto, hindi niya totally papatayin yung compressor. Kung yung gagawin niya, bababaan lang yung speed ng compressors natin down to mga 20 to 50% ng kanyang capacity. Yung nagdudulot ng mas mababang average power consumption.
Sa aircon na 1 horsepower halimbawa, nasa halos 4 pesos kada oras ang magagastos sa kuryente. Pero ang hindi inverter type, may 6 pesos kada oras ang gastos o katumbas ng savings na 37% sa buwan ng bayarin. Ang 7 cubic foot na ref, wala pang 10 pesos kada oras ang konsumo kuryente, habang ang non-inverter type, mahigit 23 pesos kada oras ang bayad. Sa electric fan, ang inverter na DC type ang tawag, nasa 36 centavos lang ang gastos sa kada oras na gamit versus sa halos 90 centavos kada oras na AC type o hindi inverter. Kaya lang, mas mahal ang presyo ng mga inverter type appliances. After a year or less than 2 years siguro, depende kung saan magbibili mo lang ng brand, mababawi mo rin ang naglalabas natin na brand. Pero hindi lang ang Meralco ang nagsasabi makakatipid sa kuryente ang paggamit ng mga appliances na may inverter technology. Pati ang Department of Energy, hinihikayat ang mga consumer, pati na ang mga ahensya ng gobyerno na magpalit na sa ganitong klaseng appliances. Sa mga appliance stores, may ipinatutupad na labeling ang Department of Energy bilang gabay sa mga consumer. Ang makikita mo mas madami yung star o mas mataas yung numero sa ating mga ref at aircon, yung mga inverter na. The more the stars, the higher, the more efficient it is. Ang mga government offices may memo na rin na gumamit ng inverter appliances. Naglabas na nga ng DOE sa ilalim ng ating Government Energy Management Program na kapag ang gobyerno, pag bumibili, dapat inverter na rin at LED na yung bumbilya. Dahil yun nga yung mas matipid. Samantala, nilinaw ng mga electric cooperatives na hindi lahat ng mga miyembro ng 4Ps at marginalized sector ay pasok sa libreng kuryente sa ilalim ng Lifeline Rate Program simula Abril. Tanging ang mga kwalipikadong miyembro lang na hindi lalagpas ng 50 kWh ang consumption ang magbebenepisyo. Hindi po talaga lahat ng corporate may sariling account. Actually, tama po kayo, iba nangungupahan o nakikitira sa mga kanilang mga kamag-anak, may pagkakamay ng kanilang account. Hindi naman po talaga nakapangalan sa kanila. Siguro po nila, naiisip po nila sa kanilang mga kamag-anak ang account o yung metro na kanilang ginagamit. Hanggang ngayon, wala pang pinal na listahan ng benepisyaryo ang mga electric cooperatives. Umaasa ang mga kooperatiba na mabilis din ang proseso Bye-bye po! ng pondong pansalo